Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. November 4 to 9, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba na po sa ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. This is a general reading ka ba na Aquarius? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hing sayo. Kuha tayo na iyong general, na iyong anak. Yung angel number. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or may, we have the 9-9. Lesson learned, okay? Lesson you need to learn daw. Maaring vice versa, ang energy mo, energy person mo. Kunin mo lang yung sa'yo, no? Kasi ang dami niyong energy sa mundong ito. Maaring nangyayari, or mangyayari pala. Maaring nakakita ka ng mga ganitong number. It's up to you. Take action. Okay, lesson learned. It's up to you. You need to take it action. If you take it, nasa iyo yun kung gusto mong mag-take it action o magkaroon ng mga pagbabago sa buhay mo. Ibig sabihin, kailangan mong may mga matutunan and moving forward. Ano ba itong natikalang nga? Yung mga ano kasi, alam mo yung ano sila, papatong lang sila sa kamay ko para magpupo. Ang galing talaga. Okay. And syempre, 1011, there's a hope. There's a new beginning, no? Iba dito is you're starting a new beginning in your life. Yan. Nagkakaroon na ng mga pagbabago. Or you need, ganyan. Kumbaga, dito na yung spiritual awakening. Nagkaroon ka na ng enlightenment. Nagkaroon ka na ng awakening. Or you need to awake to something, no? Kumbaga, alamin mo yung purpose mo. Yung iba dito, alam na rin siguro. Kasi ang dami na rin siguro na yung natutunan, no? And this is called an action. Yan. Kaya nga, take it action. Move forward. The sooner you get going, the sooner you will accomplish what you set out to do. Those with patience will eventually reap the reward of their perseverance. O kailangan is a new hope, a new beginning, bago na muli, ano? It's time to take it action. It's up to you naman din. If you want to take it action, start a new beginning. Alamin mo kung ano yung purpose mo, ano yung gusto mong mangyari. Ibahin mo yung lifestyle mo ngayon. Yan, mga bagong decisions in life, di ba? And, syempre, moderation, patience, flow, clarity. Kailangan talaga ito ng clarity. Dito na naman si movement. Self-realization. Ano ba yung mga na-realize mo at ano ba yung mga natutunan mo, ano mga dapat mong aksyonan, ganyan. Diba? And also, again, take it action, unconditional love. It's time to put those long cherished ideas into action. Yung mga ideas nyo, it's time to take it action. You will soon come into contact with the appropriate individual, circumstances, and resources. Eventually, you will experience joy as well as a brand new opportunity, trust in the process. Okay, yun nga, ang sinasabi dito is kumbaga, kung magti-take action ka at mag-move on ka and know your purpose, diba? At kung mag-aawit ka, kung may mga ideas ka na dapat gawin, i-reset mo yan, diba? And kumbaga, ano ba to? You will soon come into a contact with the appropriate individual. Kumbaga, darating yung mga tao na talagang para sa'yo dito. So, nakita ko basta at mag-trust ka lang in the process, syempre, kung wala kang gagawin, walang process na mangyayari, ha? Compromise. Self-awareness, forgiveness, professionalism, empathy, tenacity, and freedom. This is a time to let go which are no longer serve you. Diba? Tama naman din. Diba? Kasi 0 is the beginning, the ending, and the beginning, and the 7 is a divine number. Kung ano mo is a 7 plus 7 is 14. Ibig sabihin, the beginning, to structure, to focus yourself. Diba? Yun ang kailangan mo ngayon maging stability.
and focus to yourself. Stop holding on to grudge. Express your emotion and aim toward to compromise. Where there is a lack of understanding, it's best just to move on. The truth will set you free. Yan, ang makakapagpakawala sa'yo sa ngayon is yung maging malaya ka. Pero, nasa sa'yo yun, di ba? It's up to you. Nga naman. Pero yun ito, take action na rin. Kailangan, yun yung learning. Marami na naman kayong natututunan siguro in life, no? Tingnan natin anong energy ni Aquarius. Energy ni Aquarius, November 4 to 9. Please show me. Emotional. Okay, thank you. Very good too. The page and the page. Ano nito? Very good. Okay. Energy nyo ngayon this week is andito kayo sa isang sitwasyon na you are focusing sa isang bagay ng life mo, no? Kasi you learn. Maaring opportunity of na related ang money, maaring ito is a business, investment, or a restaurant, or something valuable na i-focus mo, no? Energy mo kasi is to create something na mahalaga sa'yo, no? Yan. Andun din yung situation na nakikita ko dito na you are more on creation. You are more on, enlightenment. Kumbaga, you are starting a new beginning of something in your life. Kumbaga, you let go the past, or you need you let go the past, kasi nagkaroon na naman din talaga ng awakening dito, pero handun pa rin sa hindi ko naman kayo masisisi, na meron pa rin kayo mga kinikim na nararamdaman, na panghihinayang or lungkot, no, na mga nangyari sa inyo. Pero this is a time daw na you need to awake, you need to let go the past, and it's done and it's over na. Kung magpasyado ka mag-connect doon, ano ba yan, anak? Parang minuminuto ko naman kayong minuminuto nila akong biniblessing. Yan, no? Kumbaga, hindi yung kailangan mo na matuto sa nakaraan, and this is a time to decide. Kumbaga, andito ka na rin, yung iba kasi na andito na kayo sa part ng buhay nyo na unti-unting magbabalik yung inyong confident, no? Andun na kayo sa part na yun. Or you need sa nakita ko dito. Kasi, kung i-evaluate ko to sabi dito is, kailangan mo daw magkaroon ng layunin sa buhay mo. Kailangan mo i-process yung creation mo, yung creative mo, yung mga gusto mong gawin. Yan. Kailangan, kailangan ng mga bagong strategizing, analyzing. No? Kumbaga, magpunla kang muli sa sarili mo. Dito. And then, sinasabi rin dito na hindi mo kailangan manghinayang sa mga nawala, nag-fail, disappointment, sadness, or situation. Hindi mo rin kailangan na mag-focus dun sa mga bagay na makakapagpahatak sa'yo. Pababa, no? It's a time to create again at itayo mo yung sarili mo. Don't go to the flow, diba? This is time to let go the past, awakening. This is a time to transform. Kasi nakita ko naman iba sa inyo, there's a transformation ako nakikita sa'yo dito, no? Kaya nga sinasabi dito, take it action. It's up to you if you want to take it action. Diba? Sabi dito, let go of what no longer serve you. Ano ba yung bagay na yun na alam mong hindi naman nakakatulong na sa'yo, diba? You need to let go that, no? Sa nakikita ko dito. Ganyan, nagkakawin mo. Mama mo na, anak, alika na. Yan, handito ka sa situation mo na, huwag kang mawala ng pag-asa. Confident lang. Alam ko naman na hindi kayo madaling mawala ng pag-asa, no? Kasi nakita ko dito is more on, nag-ano na rin naman kayo ngayon eh. Kumbaga, handito na kayo sa, you have a solid beginning ng inyong goal, no? Nandun na yung solid beginning na nagsiset na kayo ng mga goal in life nyo, no? Sa nakita ko to, dito. You're starting talaga sa beginning. Pero andun pa rin yung dinadamdam niya yung ibang bagay. Tingnan natin
Iba na rin dito is sinasabi rin na this is the time na rin na, alam ko yung iba dito is nagsisave or nag-iipon na rin ng pera. Nahandun na rin kayo sa part na yun, no? Pagsisave ng money, pag-focus dun sa stability nyo, ganyan. Yan, nakita ko. Also, nakita ko rin dito na parang iba is parang may pagtulong, ano. Siguro may when it comes to may mga gagawin kayong mga bagay. Halimbawa, investment, trabaho, or mayroon ako nakasa ditong pagtulong sa bata. Yung parang pagtulong sa mas bata sa'yo. Yung iba ha, yung iba. Iba dito baka vice versa. Nandito ka na rin sa pagkakaroon ng awareness when it comes sa mga paglabas-labas ng pera, ganyan. Pag-gastos, yan. Aware na aware ka na rin when it comes to a money. Anong parating kay Aquarius? Puro page siya. May tao dito na hindi magandang pakay. Pwede ka malaman yan. Anong ano yan? Ano ito? Okay. Parating sa'yo is makakatanggap ka daw ng isang communication or a text message. No, sa nakita ko dito. Maring ito is tao na nakakonect sa'yo. Ay, disconnected sa'yo. Mali ako. Tao na wala nang connected sa'yo. Actually. Ang nakita ko dito is all about sa may hinihingi siya eh. Pera. Yun ang nakita ko. So, iba dito is pagtulong. No? Ang parating sa inyo is maaring may isang tao dito na hihingi siya ng tulong sa'yo sa nakikita ko dito. Pero, malilito ka daw. No? Maaring pag-iisipan mo siya kung kailangan mo siyang tulungan or hindi. Or magtiting ka with something. And then, sa iba naman dito is, ang parating nga sa inyo, connected siya dito no, yung iba. Ang parating sa inyo is you're starting to create something, pero, maaring ito is a business, sa iba. Yan, business, pagkakaperahan, o kaya yung iba dito, trabaho, o kaya pag-iisip ng isang bagay na how to attract stability, how to attract money, wealth, ganyan, no? Sa nakita ko dito. Maaring nga doon yung malilito kayo. Paano ko ba ma-attract? Or paano ba ako magkakapera? Paano ba ako makakaipon? Ano dapat kong gawin? Ano bang business na gawin ko? Ganyan. Handun na kayo sa pagkalito, no? Yan, andun din yung situation na parang pag-iisip ng isang bagay na gusto nyong gawin pero magdadalawang isip kayo, ganyan. May mga plano kasi ako nakikita sa inyo. Mga plano, yan. Meron din akong collaboration or dealing with someone. Ako nakikita dito, no? Maaaring ang related ito sa money or business. Ganyan. Or how to attract wealth. Ganyan. So, nakita ko dito. Or may tutulungan ka. No? Iba dito is dealing or someone want to share something. Sharing goals to each other. Parang gano'n sa iba. Sana wag to utang. Sana wag utang, no? Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Sinasabi rin dito na, kasi what comes in dito, you have an option eh. Kaya ka siguro malilito, no? Dito, you have an option. Then, yung iba dito is, mga pagpaplano sa future nila, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, you need to be very careful at magiging careful ka siguro. Iba dito is magiging careful ata kayo sa mga gagawin yung plano in life sa nakikita ko dito. Anong dapat iwasan? May bagong beginning ka na. Oh, diba? Ten of Cups, ibig sabihin,
parating na happiness sa'yo. Anak, ano ba naman ang kalokohan yan? Ano yan? Ay, so, ay, the lovers. Ako. Ano ba hindi ko malaman? Eh, bakit nandyan siya? Ay. Okay. Oh. Diba dito yung problema sa pera, no? Sabi dito, iwasan mo daw yung yung masyadong pag-iisip ng mga bagay na malungkot, no? Iwasan mo rin yung maging mapag-isa. Kasi daw mo na mag-iisa ka, daw mo na maiisip mo yung mga nangyari sa'yo. No? Sa nakita ko daw mo na masyado ka magiging emotion. Iwasan mo daw yung pagiging emotional. And then, iwasan mo din if you have a problem when it comes to your lovers, no? Yun, iwasan mo na lang din yun. Sa nakita ko dito. Kumbaga, you need to focus to yourself. Then, and try to make it balance and control, no? Yung sitwasyon mo sa ngayon. Kung ito isa pera, ganun din. And kung ito isa lovers, ganun din. Kung ito isa kasama sa trabaho, na mga taong ayaw ka, or galit sa'yo, or inggit sa'yo. Yan, no? So, nakita ko dito. Control and balancing. Kumbaga, dito rin yung you need to protect yourself. Depensahan mo rin yung sarili mo. Kung kinakailangan, kung alam mong nasa tama ka at mali ka. May nakikita ako dito na retirement. Hindi ko alam kung may magre-retire, either sa relationship, or sa trabaho nila, or sa friendship, o ano man yung sitwasyon na yan, no? Sa nakita ko dito. Sa ngayon kasi, yung iba sa inyo, you are recovering from a difficult na isang sitwasyon sa buhay nyo, na mga pinagdadaanan nyo. And, iwasan mo nga yung tsaka kung kulang daw kayo sa tulog, siguro mas magandang bumawi kayo ng energy, no? Bawiin nyo yung mga kulang sa tulog nyo. Sa nakita ko dito, yung pagkakaroon ng emotional, and then, protect yourself. Yung iba dito is magiging busy kayo no? Sa nakita ko. And transformation also. Transformation, balancing, and value yourself, control yourself. Huwag masyadong maging emotional. Kailangan na dito is pagpapasya, no? Pagpapasya, and then kailangan dito also the logic organized, or kailangan na ng clarity sa lahat ng bagay. Project man yan, lovers man yan, kasama sa trabaho man yan, business man yan, pagkakapirahan man yan. No? Iwasan mo daw yung mga ganun. Maging matatag ka. Kumbaga, you are the leader of yourself. Diba? Yung pagkakaroon ng clarity. Kumbaga, you have a wisdom to clarity ang mga bagay o isang situation sa buhay. Yan. Kumbaga, andun din na you are the authority of your life. If you want to be happy, yan din, diba? Kaya nga sinasabi dito, it's up to you. If you want to take it action, it's up to you. Let go of what no longer serve you. This is also a decision making, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, iba dito is need of acceptance. I know it's hard. May mga hardship kayo na mga bagay na pinagdadaan niya. Kasi more on emotion and sadness ang nakikita ko dito. Iiwasan niyo yun, no? Tsaka, ingat din kayo. Hindi ko alam kung may tao kasi ako nakita na may sakit. No? Baka kayo, may sakit kayo. Or a part of family, may sakit. O may nararamdaman kang pain when it comes sa yung family. No? O sa karelasyon mo. Ganyan. Maaring may mga sasakit ang ulo or paa. And, syempre, pain when it comes to love. No? And then, this is an option also sa inyo. No? Options in life. I-start a new beginning talaga, no? I-start a new beginning, self-awareness na, and forgiveness. Alam ko naman na nagpo-forgive ka naman. No, ingat din when it comes sa may tao kasi ako nakikita rin na pananakit ng bandang tiyan. Hindi ko alam kung ano yun, kung sino. No, basta bandang tiyan. Baka kayo or malapit sa puso nyo, yan, may pananakit ng bandang tiyan.
Baka nalilipasan tayo ng gutom, ha? Tingnan natin when it comes to your love. Love is sa lahat, ha? Pamilya, anak, kapatid, kasama sa trabaho. Ay, the Five of Cups. Ibig sabihin. Okay. Medyo malungkot, ano? Natin. Ano pwede ko malaman kay ano? May nakikita pala ako na ano. Papers, document, something. Hindi ko alam kung anong related sa yun, no? Siguro yung iba dito is separation, no? Sa nakita ko dito. Kaya nakita ko yung emotions mo. No? Yung iba siguro ito doon part. Yung iba hindi ko alam kung anong part sa buhay nyo yung papers, document, something. Baka iba dito is a travel, di ba? O kaya, iba dito is a business, pagkakaperahan, new work, yan. Kung ano man yun, no? Yung papers na yun. When it comes to a love, nagkaroon ng isang renewal in yourself or vice versa tayo. Kasi, when it comes to a love, andito yung pagtatalo, no? Pagtatalo ng maaring iyong ka-relationship or ka-commitment mong tao. Dito, hindi ko lang maintindihan why, pero ang nakikita ko dito is this is a love for a friend or kung kayo is mag-asawa, is more on conflict. No? May mga hindi na pagkakaunawaan. No? May mga sitwasyon na nag-fail. May mga sitwasyon na more on disappointment. Sobrang na-stress, ganyan ang nakita ko dito. Meron din akong nakikita dito na titingnan ko nga. Gusto ko ma-sure. Ay, ito na nga. Ano pwede ko malaman dyan? Ay, may travel nga kayo, oh. Diba? Hindi ako nagkamali. Kumbaga, may isang bagay sa buhay nyo, the Nine of Cups. Okay. Merong isang bagay sa buhay nyo na magtatapos na. Ibig sabihin, kung hindi pa man nagtatapos, this is a time to end. This is a time, it's up to you to make it happen. It's up to you, diba? Sabi, it's up to you to take it action. Diba? Nahandito na rin yung situation na when it comes to a love, yes, nagkaroon ng mga pag-aaway, nagkaroon ng mga kahilingan, na iba dito is related sa mga lupa, territorial, pag-aaway ng pangarap to no? Pangarap. Sa nakita ko dito. Kasi, merong mga pagtatalo, agreement, disagreement, battle, conflict man yan, sa trabaho or sa karelasyon more kasi ang nakita ko dito There's a decision making, ako na nakikita dito na pinag-aaralan. Kumbaga, hindi yung starting a new creation in life, no? Sa nakita ko dito. Ibig sabihin, when it comes to a love, mas nakita mo na ngayon yung sarili mo, how value you are, no? Ang nakikita ko dito. And you need to start a new beginning in your life talaga. Dito. Kasi kung kayo is magka-partner or you have a commitment with someone, hindi rin naman kayo nagkakasundo Hindi kayo nagkakasundo as in. Kumbaga, sinasabi rin ito na finish the unfinished. Diba? Maaring nagkaroon dito ng third party sa iba. Pero, ang nakita ko dito is hindi siya related sa alam mo yung love na related lang siya sa as a friend, wala na yung totally, kung kayo is kasal or
kayo is mag-boyfriend, girlfriend. Hindi na yun, hindi na ganun yung katatag yung love na nakikita ko dito. Kasi more on conflict, hindi pagkakaintindihan. Siguro, friend, ganyan, or it depends on you kung ituturing mo siyang friend or ano siya sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Yun na ang nakita ko sa sa'yo dito. Mas more mong nakikita ngayon yung value mo, no? Yung worth mo. Pero, syempre, hanggang pa rin yung sadness. Kumbaga, kung this is hindi pa to tapos, pag-aralan mo maigi yan, i-evaluate mo yung mga bagay. Kailangan ko na bang mag-move on, mag-action? O, nasa sa'yo yun, diba? I-let ko muna yung what no longer serve you talaga. Stop holding, diba? On the garage na masyado ka na nagiging emotion dito, diba? Hindi siya makakatulong sa'yo. Pero nasa sa'yo pa rin yun, no? Nasa sa'yo yun. Pero, ang sabi dito, this is the time to awake. Anong advice niyo po, universe, kay Aquarius? Value yourself. Yun, wala kailangan mo humingi ng payo sa iba. Yun. Andiyan ka, maka-Diyos naman yung iba sa inyo eh. Pero nakita ko iba kasi maka-Diyos. Iba dito parang teacher, nurse, lawyer, tagapayo, maka-Diyos. Ay, the Wheel of Fortune. Bakit? Tapos na to. Ano na mangyari? Okay, very good. The sun, magiging masaya na daw kayo. Kumbaga, may kiluran talagang kayong kailangan ngayon na action na, no? Yung iba dito, sa nakikita ko dito, andito kayo sa sitwasyon nyo na you're still holding back sa nakaraan, no? Kumbaga, naghihintay pa rin kayo ng mga sign, ganyan, o nino pang action, you're stuck, no? Andun pa rin yung hindi pa rin nakapag-action yung iba. It's more on that dissatisfaction. Kumbaga, andito na si Wheel of Fortune. Kumbaga, andito na yung, kasi iba dito is parang inaano nyo na lang na, Lord, kayo na bahala na kung saan ako dalhin. Mali naman yun, no? Ang nakita ko dito. Sinasabi dito, you need to take it, diba? It's up to you to take it action, diba? Mali naman daw, you need to take it action and moving forward, and then more on developing when it comes to yourself, motivation, and this is the time na magkaroon ka na ng awareness sa buhay mo, and kailangan mo mag-another path dito. No? Kailangan mo mag-another path in your life, find your joy, happiness, kailangan mo nang i-withdraw, escape, or i-let go, at mag-retire sa isang sitwasyon na lungkot or very emotional, no? Mas more kang mag-develop ngayon. I-develop mo ngayon yung sarili mo going toward sa happiness mo in life, no? More give effort, maging practical ka na ngayon, and also dedicated to your goal. Also, this is a hard work, no? Sa nakita ko dito. Calm and still, hindi naman kinakailangan na na magmadali daw sa bagay. No, pero okay lang daw na kalma, still, basta you still focusing in a direction, in a good way, dito sa bagong direction mo, para makuha mo si the sun. Kumbaga, finish the unfinished, ganyan. Let go muna yung mga sitwasyon na kalungkutan, no, sa nakita ko dito. Make a new directions in life. Minsan tanongin mo daw yung sarili mo, ano ba talaga yung makakapagbigay ng happiness sa buhay ko? Ano ba yung gusto kong fulfillment in life? Ano ba yung joy na gusto ko? Ganyan. Para daw mas maintindihan niyo yung sarili niyo, no? Nakita ko naman dito, yung iba naman dito is nagte-take it action na rin naman. And nakikita ko naman iba is moving forward. Pero pag you are still waiting for something, this is a time to make a new directions in life. Kasi you have a knowledge na naman din, may knowledge ka na naman, hindi naman din iba is malakas naman din ang loob nyo na. Kung kayo is
babago na mga, take it action. Diba? Yung ile-let go nyo, yung whatever no longer serve you. Diba? Yung hindi nyo i-hold, yung isang situation na nakapag-express sa'yo ng emotions, ng lungkot, ganyan. We have the Sun and the Wheel of Fortune and the World. It's more on successful, more on material success, abundance, enlightenment. This is a freedom para sa'yo, no? It's more on happiness ang darating in your life. And also, yung mga opportunities, maraming darating daw sa'yo opportunities. And ngayon is more on maturity ang kinakailangan, pagsasaayos ng buhay, transformation, moving forward, letting go, transition, ganyan. Kumbaga, handito may door na nag-o-open iba sa inyo, no? Kaya ang sinasabi dito na yan. Diba? Lesson learned. And syempre, we have the one, no? Diba? Wish come true. Kailangan lang talaga dito is starting over. Diba? Kailangan nyo talagang mag-action dito. Okay? Para ma-achieve nyo yung happiness. May nakita na ako na pagkikita ng malapit sa puso. Giving you a support para may tutulungan ka. Para may mga plano kasi ako nakita. Arigatou namaste, God bless.